Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Nasaan ang sovereignty namin? Tahasang kwestiyon ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberenya ng Europa at ng Netherlands matapos umano'y mag-overcomply ang mga bangko sa US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Sa isang panayam, ikwinento ni Judge Ibanez Carranza na nakipagpulong sila sa iba pang apektadong hukom sa mga opisyal na Dutch Ministries at Foreign Affairs at Economic Affairs kung saan direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba. Kung susunod agad ang mga bangko sa palisiya ng Estados Unidos, ano na ang saysay ng soberenya ng mga bansang Europeo? Ito yung English na pagkasabi. Where is the sovereignty? Ulitin ko, where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why should they be subordinated to American policies? Yon ang tanong ng lumuluhang judge. Ayon kay Judge Ibanez Carranza, ang kanyang mga bank account ay nasa European banks na sa prinsipyo ay dapat hiwalay sa impluensya ng US foreign policy. Gayunman, dahil sa takot ng mga institusyon sa posibleng parusa mula sa Washington, agad umano nilang ipinatupad ang freeze ng accounts at pagkansela ng mga serbisyo. Giit ng hukom, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng personal na abala, kundi isang seryosong isyu ng extraterritorial control, kung saan ang desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay umaabot at nangingibabaw sa loob ng ibang jurisdiksyon. Matatanda ang isyu ng soberenya rin ang iginigiit laban sa ICC matapos ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na, nagabaan na sila. Yung ginawa nila sa ating Tatay Digong, question of sovereignty. Extraordinary rendition ang nangyari, kidnapping. So ito ngayon, bumabalik ang karma sa kanila dahil ito na, halos hindi na sila makagalaw dahil yung freeze order ng US, grabe. Bank accounts, kahit saan, hindi na sila maka-withdraw ng pera. Talagang pilay na itong mga ICC judges ngayon. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Okay? So, tama yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Oh. Tatanong kayo ng soberenya, kayo mismo ang lumabag. Nag-pull out na nga ang Pilipinas sa ICC ninyo, tapos nakikialam pa kayo. Ay di, yun yung tawag natin dito na Merisi Gaba. Ito, may nabasa kong article kanina. Itong US government talagang pinupuntiriyang ICC. Ang demand nila sa ICC ngayon, baguhin ang charter o yung konstitusyon
ng ICC, ilagay nila doon na hindi nila pwedeng habulin si Trump at ang kanyang mga opisyales after his term. Pag hindi, nako, ang isasanksyon ng US hindi lang mga individual judges and staff, isasanksyon na rin ang ICC as an institution. Kung mangyari yan, na ang isanksyon buong ICC, paralisado na ang operation ng ICC at hindi na ito mang-function, mabubuwag ito. Kaya ito na nga, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. So, pasalamat tayo sa Trump administration ng US. Although ang reason nila bakit ginigipit nila ang ICC is dahil sa American and Israeli interest. Kasi itong ICC na ito, nag-issue ng warrant of arrest sa Prime Minister ng Israel at saka dating Defense Minister, ayaw ng US. So, yun ding pag-iimbestiga ng ICC sa mga alleged na abuso ng mga American soldiers sa Afghanistan. Yan din ang nirereklamo. Wala kayong pakialam sa amin dahil hindi kami membro. O, ganon. Bakit nyo imbestigan yan? Bahala kayo. O, so, delikado ang kalagayan ng ICC ngayon dahil hindi lang US ang tumitira sa kanila, pati na rin Russia. Bago lang may sentensya ang isang Russian court na may warrant of arrest na yung 8 ICC judges at ang chief prosecutor ng ICC. Warrant of arrest. Nako, baka isang araw mabulagan na lang tayo na nakakulong na sa Russia ang mga judges na ito. Pwedeng i-kidnap din ng mga Russian na operatives ang mga ICC judges na yan kung gusto ng Russia. O, sinong makakapigil? Be? Wala. Ang US kalaban din niya ang pabaya lang niya ang Russia. Pati China, galit din sa ICC sa ginawa kay Tatay Digong. Kaya humanda itong mga ICC judges na ito na nakikialam sa soberenya ng isang malayang bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si ate ang mataga magyero. So mo ni ang ato pa ni ate. Ginoon man ko. Dami kap. Sabay. Ano ko rin mo kala? Ano ang nagansang kanilipit ng usapan? So humanagyod og atob.
karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. Tao sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka So pila na imong edad ite? 39 naman god. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.